Alam nyo, sa pagtatapos ng 2025, may isang kakaibang nangyari sa Pilipinas. Isang bagay na parang binasag lahat ng inaasahan natin. At ito yung kwento ng isang napakalaking pagbagsak sa kahirapan, pero, well, mas komplikado pala siya kesa sa akala natin. Isipin nyo to, 4.5 milyong pamilyang Pilipino. Sa loob lang ng 3 buwan, may ginawa sila na, well, hindi pa kailanman nangyari sa buong kasaysayan ng bansa. At para malinaw ha, hindi ito basta numero lang sa survey. Ito, fundamental to eh. Isang malaking pagbabago sa kung paano na tinitingnan ng milyong-milyong Pilipino ang sarili nilang buhay. So paano nangyari ang pinakamalaking pagbagsak ng kahirapan sa kasaysayan ng isang bansa? At totoo ba na ganun lang kasimple ang kwento? Yan yung aalamin natin. Titingnan natin yung mga numero, yung mga dahilan, at yung mga detalyeng madalas hindi na pag-uusapan. Okay, so unahin natin yung mga numero kasi dito pa lang makikita na natin kung gaano kalaki yung nangyari. Okay, tingnan nyo to. Ayon sa Okta Research, noong Setyembre, 54% ng mga pamilya ang nagsabing mahirap sila. Pagdating ng Disyembre, boom! 37% na lang. Grabe, di ba? Isang bagsak na 17 percentage points sa loob lang ng 3 buwan. Wala pang katulad dyan sa history. Para mas madama natong kung gaano karami yan, ganito yan. Yung 14.3 milyong pamilyang nagsasabing mahirap sila, naging 9.8 milyon na lang. Ibig sabihin, 4.5 milyong pamilya yung biglang nakaramdam na, uy, hindi na ako mahirap. Ang laki nun. At kung akala nyo malaki na yun, teka lang. Sa usapin ng pagkain mas matindi pa. 19 points ang binagsak ng self-rated food poverty. 5 milyong pamilya yan na nakaramdam na, okay, may sapat na tayong pagkain sa mesa. Siyempre, ang tanong ngayon, paano? Paano nangyari to? Anong nasa likod ng ganito kabilis na pagbabago? Yan, pasukin naman natin yung mga opisyal na paliwanag. So ayon sa DSWD, ang sagot daw ay yung mga social protection programs ng gobyerno na mas pinatindi pa. Mga pamilyar na programa yan tulad ng 4Ps, Sustainable Livelihood Program at yung Walang Gutom Initiative. Ito raw yung mga direktang tumatama at tumulong sa mga pamilya. Ngayon, kung yun ang tingin ng DSWD, nakatutok sa mga programa, ang Okta Research naman medyo mas malawak ang tinitingnan. Sabi nila, may 3 malalaking factor. Una, gumanda raw ang kita ng mga tao. Pangalawa, naging mas stable ang mga trabaho. At pangatlo, gumaan yung bigat ng mga gastusin, lalo na yung presyo ng pagkain. At para lang maging malinaw yung posisyon ng gobyerno, ito yung sinabi mismo ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Sabi niya, the improvements can be attributed to the intensified and sustained social protection programs under President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s administration. So, very clear kung saan nila ito inuugnay. Pero, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi dito nagtatapos ang kwento. Kasi, kung bubuklatin natin yung mga datos, may makikita tayong medyo kakaiba. At ito na yun. Ito yung talagang nakakagulat. Habang bumababa ang bilang ng mga pamilyang nagsasabing mahirap sila, anong nangyari sa gutom? Tumaas. Mula 11% umakyat sa 16%. Teka, paano yun? Paano nangyari na mas kaunti ang nakakaramdam na mahirap sila, pero mas marami ang nakakaranas ng gutom? Parang hindi logical, di ba? At yung sagot, baka nasa isip natin mismo. Magiging mas malinaw yung sagot pag tinignan natin ang datos by region. Dito, kitang-kita yung disparity, yung agwat. Habang okay-okay sa Balance Luzon na 22% lang, tingnan nyo ang Mindanao, 67%, halos 2 sa bawat 3 pamilya doon, mahirap pa rin ang tingin sa sarili. At dito na pumapasok yung konsepto ng belt tightening factor. Ano to? Isa itong psychological adjustment. Ibig sabihin, kapag matagal ka nang nararanasan yung hirap, parang nag-a-adjust na rin yung standard mo. Binabago mo yung definition mo ng kung ano ba yung ibig sabihin ng hindi mahirap. Gawin nating simple. Halimbawa, dati, para sa'yo, kailangan mo ng 20,000 pesos kada buwan para masabi mong hindi ako mahirap. Pero dahil sa tagal ng hirap, ngayon kahit 15,000 pesos na lang, sasabihin mo ng okay na to, hindi na ako mahirap. So, hindi dahil lumaki yung kita mo, pero dahil lumiit yung standard mo. Ang punto dito, yung pagbabago ay posibleng halo ng totoong pag-unlad at pagbabago lang ng pananaw. So kahit may mga ganitong komplikasyon, hindi pa rin natin pwedeng itanggi na may totoong progress na nangyari.
Ang tanong na lang ngayon, paano ba natin ito mapapanatili? Ano yung mga dapat gawin? Mahalaga ring ilagay ito sa tamang konteksto. Oo, yung 37% ngayon, malaking improvement yan mula sa 63% noong 2024 na 21-year high. Pero hindi pa rin yan bumabalik sa pre-pandemic level na 45% noong 2019. So meron pa tayong kailangang bawiin. Kaya para masiguradong tuloy-tuloy ang pagunlad, may mga sinasabi yung mga eksperto. Sabi nila, hindi lang basta paramihin ang trabaho, dapat dekalidad. Kailangan ding palakasin yung mga social safety net, kontrolin ang inflation at presyo ng bilihin at maging handa sa mga sakuna. At syempre, bigyan ng special attention yung mga rehiyon tulad ng Mindanao. Tapos, may isa pang anggulo na binanggit sa isa sa mga source natin. Pampolitika siya. Sinasabi doon na itong magandang balita sa poverty ay nangyari raw kasabay ng mga political attacks laban sa administrasyon na galing daw sa mga mambabatas na iniimbestigahan para sa korupsyon. Ang take ng source na to, baka daw paraan ito para mahadlangan yung mga reforma. At sa huli, kailangan nating tandaan to. Yung progress na nakikita natin, napaka-fragile niyan. Para sa maraming pamilya, yung diferensya sa pagitan ng may sapat na pagkain at wala ay 5,000 piso lang sa isang buwan. Ganyan kanipis. Isang sakit lang, isang bagyo, pwedeng mawala agad yan. So, yung kwento ng pagbagsak ng kahirapan sa Pilipinas, isa siyang kwento ng tagumpay, pero may kasamang malaking pero. Totoo yung pagunlad, pero napakadaling bawiin. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Ano sa tingin nyo ang pinakamalaking banta para maprotektahan natin itong tagumpay na to?